Mga ka-83, good morning sa Pilipinas. Samahan nyo ako ituturo ko kayo sa hindi namin dito. Di off ko ngayon. Yan, labadami muna. Ano ba yung mga 1983 dyan? Pusta na kayo. Idondre namin. Salang ko lang po. Salang nyo ito, idondre. Ito, salang. Lika na lang ito mamaya. Sa mga followers ko dyan, kung familiar nyo ba yung agency na iPumps? iPumps ba? iPumps. Yung legit na agency dyan sa Pinas. May napanood ko na video sa kanila na hindi na yata sila nag-hire ng o wala silang employer. Papanoorin natin ito. Ano yung hindi hinahire ng iPumps? Okay, para wala na pong mangungulit. Marami ng tanong dito, marami ng tanong. Okay, sige, ano ba, mga mga hindi po hinahire ni iPumps. So, nakikita na ba yan sa screen? Thank you. Okay, ayan, nakikita nyo po sa screen natin, ano po ba yung mga positions na hindi or wala talaga, walang job opening sa iPumps. O, di ba, panood nyo? Nakakalungkot naman no? Kasi yung agency na yun, napaka-trusted agency talaga yun dyan sa Pinas. Na yung wala ka talagang babayaran na placement fee. Ang magagastos nyo lang dyan is medical lang. The rest wala na. Kahit pang sabihin natin na na napakataas yung standard nila, marami pa din namang qualified na applicants katulad ng mga caregiver. Alam ko gumagastos pa yan sila para makapag-aral ng caregiver, tapos ganun. So ang mangyayari, a-apply na lang sila sa yung mga agency yung mga consultant dito sa Canada na gumagastos ng kalahating milyon o hindi nga lang kalahating milyon. At saka hindi lang caregiver, paano na yung mga factory worker dyan sa Pilipinas na nangangarap din makapagtrabaho dito, mga fruit picker, farmers, factory worker dyan sa Pilipinas, libo-libo dyan ang mga tao dyan nangangarap na makapunta dito. Paano na naman kaya sila makapag-apply dito? Tulad na lang dyan sa IPSA, Rosario, napakadaming factory worker dyan. Pero ang tanong ko, bakit kaya ganun na wala silang employer? Pero dito sa Canada, sa website ng Canada, napakadami namang caregiver na nangangailangan. Maraming factory worker na nangangailangan dito. Bakit kaya wala rin kasi pa idea bakit kaya ganun. Ayaw din naman nila ituro sa agency kung paano kayo mag-apply ng direct dito. Yung hirap dyan sa atin Kung i-check mo dito yung sa website, lagi ako nang i-check direct hire, napakadami. Subukan kong i-try yung katulad ng wala sa hiring sa kanila, yung katulad ng nanny, caregiver, factory worker. Kaya i-check ko, papakita ko sa inyo kung wala ba talagang hiring dito.
ito mga ka-83 subukan lang natin yung mga hiring na wala sa kanila. Kasi sabi nila wala daw silang employer. Try natin caregiver. Caregiver. Hanap tayo caregiver kung wala ba talaga. Yung mga ganito, mga ka-83, direct to sa employer ha. Dito pag ganito, dito kayo mag-apply, posibilidad na wala rin kayong gagastusin katulad sa kanila. O ito, caregiver private home. O ito, makikita nyo bago lang posto, March 3, 2024. Hiring. Yung education nila. Oh. At saka dito sa website na to mga ka-83, ang baba ng education dito. Hindi katulad dun sa agency na yung IPAMS na yun, na mataas ang standard nila. Ito, madali lang applyan dito eh. Kaso nga lang ang problema, hindi nila tinuturo kung paano mag-a-apply dito. Ito, try natin isa. Hanap tayo. Live-in caregiver. Try natin to. March 4, binupost ng employer Hanali. Koreano yata to. Nangangailangan ng isang caregiver. Kung makikita nyo education, secondary high school certificate, pwede na. Who can apply this job? Canadian citizen or other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, ibig sabihin nito, kahit sa ibang bansa, sa labas ng bansa ng Canada, pwede mag-apply. So, paano nangyayari na wala sila employer yung agency? Nakakalungkot eh, no? Kaya nga yung ibang yung ibang caregiver na nag-aaral, interesado. Karamihan nga, yung nurse nag-aaral pa ng caregiver para makapag-apply dito. Yung iba nag-a-apply na lang dito sa direct sa yung dumaan sila ng agency, nung nagbabayad sila ng 100,000, kalahating milyon para makakarating dito. Kawawa naman. Pero kung tutuusin, kung may nagtuturo sa atin na ganito kung paano mag-a-apply, madali lang sana eh. Ito yung isa, factory worker. Sinabi nila doon walang hiring. Tatry natin dito kung wala pa. Last week, nagsisearch ako ng factory worker. Merong hiring dito na 30 factory worker. Kung makikita nyo yung last post ko, ay previous post. Which is factory worker. Nangangailangan ng 3. March 4, posted. Meron naman eh. Ito, subukan natin. Nanis o Yaya. Kasambahay. Try natin kung wala ba talagang hiring. Wala ba talagang employer na nangangailangan dito. Hanap tayo nani. O ito nani. March 4, 2024. O, Genie sir. O, isa ang vacancy. Meron naman eh. Kaso nga lang talaga, yung karamihan dito, yung karamihan natin, hindi alam kung paano mag-a-apply dito sa website. Ito. At saka mababa yung tawag nito. Education ang hinahanap dito sa mga employer. Hindi katulad sa agency din sa atin na napakataas yung standard sa atin. Di ba nakikita nyo naman yung mga hiring sa website? Meron naman. Nakakalungkot lang kasi yung agency talaga na yun, yung IPAMS at saka yung Mercan. Yung trusted talaga yung agency dyan sa Pinas. Yun yung wala ka talagang, hindi talaga sila naniningil ng placement fee.
Kaya hindi mo masisisi yung mga kababayan na gusto talagang makakarating dito eh. Kaya sumusugal na lang sila sa mga nag-post sa FB yung nandito, yung may consultancy, parang agency dito na sila yung mag-handle ng mga papers nyo. Katulad na lang dito sa mga post na to. Yung naghahanap ng ganun nga, naghahanap sila ng tao. Pero yung pinakababang singil yan, 400,000. Although naman na ano naman yan, legit, makakarating kayo. Pero kung alam niyo yung proseso kung paano mag-apply ng direct, katulad dun sa pinakita ko sa inyo, hindi kayo gagastos ng ganong kalaki. Siguro kung may pera kayo, pera nyo naman yan. Pero katulad sa atin, yung mga simpleng tao lang, iniisip ko lang nila yung mga nasa Hong Kong, yung mga 5 years, 10 years experience na nasa Hong Kong na mga nani na hindi alam ang proseso kung paano. Kaya kung makakarating man sa inyo tong video na to, comment nyo lang sa mga post ko para i-search ko na lang yung mga trabaho nyo. Para naman sa ganitong paraan makakatulong din naman sa inyo. Hindi ko rin kasi matuturo sa inyo isa-isa eh. Kasi yung website na yan minsan mahirap i-access. Nakakalungkot. Yung agency na yan, maganda talaga yung agency na yan, iPAMS. Kaso nga lang, ang isa din kasi yung agency na yan, kagaya ng sinasabi ko, required talaga nila yung IELTS. Uulitin ko, yung sa website na yan, IELTS di na kailangan. As long kung mapili kayo sa employer, di na required yung IELTS. Makakapunta kayo rito. Yun lang, sana makakatulong tong video na to. Kahit papaano, may kakaroon kayo ng idea. Ingat na lang sa lahat.